Nagsimula na ang grabeng tensyon na matagal nating hinintay. Kahapon lang, pumasok ang mga ahente ng ICE, ang Immigration and Customs Enforcement, sa loob mismo ng konsulado ng Mexico sa El Paso, Texas. Ito ay isang aksyon na direktang lumalabag sa Vienna Convention, ang treaty na nagprotekta sa diplomatic immunity ng lahat ng konsulado sa buong mundo. Pero bakit nangyari ito? Si Trump, sa kanyang unang linggo pabalik sa pwesto, ay naglunsad ng aggressive deportation campaign na walang tigil. Ang target? Mga ilegal na imigrante, pati na rin ang criminal aliens. Pero ang pangyayaring ito, ang paglabag sa konsulado, ay hindi simpleng aksyon ng law enforcement. Ito ay isang senya na nagbabago na ang global order na kilala natin. Ang Vienna Convention ay 600 taon nang pinananatili ang diplomatic relations ng mga bansa. Pero ngayon, sa harap ng nationalism at America First policy, tila wala ng banal na lugar. Ang tanong, kung kaya nilang pumasok sa konsulado ng Mexico, ano pa ang susunod? Ito ang simula ng bagong era, isang era kung saan ang sovereignty, diplomacy at international law ay muling sinusubok. At tayo, bilang Pilipino, dapat mag-isip, paano ito makakaapekto sa atin? Tingnan natin ang nangyari ng mas malalim. Noong Enero 27, 2025, pumasok ang mga ahente ng ICE sa konsulado ng Mexico sa El Paso, Texas. Hindi ito simpleng raid, hindi ito aksidente. Ito ay isang deliberate action na may mataas na political calculation. Ang dahilan? May isang Mexican national na nag-seek ng refuge sa loob ng konsulado, isang taong may warrant of arrest dahil sa seryosong kriminal na kaso. Pero ang konsulado, ayon sa international law, ay sacred ground. Ito ay extension ng sovereign territory ng Mexico. Kapag pumasok ka doon ng walang permiso, parang pumasok ka na sa Mexico mismo. Ganoon kalaki ang violation na ginawa ng ICE. At ang Mexico, natural, ay sumigaw ng protesta. Ang foreign minister nila ay naglabas ng statement na condemning the action, calling it a violation of their sovereignty. Pero ang Washington, tahimik, walang apology, walang backtrack. Si Trump at ang kanyang administration ay standing firm sa desisyon na ito. Bakit ba kasi umabot sa ganito? Kailangan nating bumalik sa core ng Trump's immigration policy. Mula nang manalo siya noong 2024, ang kanyang main promise ay ang deportation ng milyon-milyong illegal immigrants. Sabi niya, ito raw ang solusyon sa crime, sa drug trafficking, sa economic burden na dala ng undocumented aliens. At ngayong bumalik siya sa White House, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Nag-deploy siya ng libu-libong ICE agents sa buong bansa. Nag-conduct ng massive raids sa mga factories, farms, neighborhoods. At ngayon, umabot na sa punto na kahit ang diplomatic premises, ang mga konsulado na supposedly protected by international law, ay hindi na safe. Ito ay isang game changer. Ito ay isang clear message na ang America First policy ay hindi lang slogan. Ito ay operational reality na willing nilang i-enforce kahit lumalabag sa international norms. Pero ano ba talaga ang Vienna Convention na paulit-ulit nating binabanggit? Ito ay isang treaty na nilagdaan noong 1963 ng halos lahat ng bansa sa mundo, kasama ang United States at Mexico. Ang layunin nito ay protektahan ang diplomatic at consular missions mula sa interference ng host country. Ibig sabihin, ang konsulado ng Mexico sa Texas ay hindi pwedeng pasukan ng US authorities nang walang explicit permission ng Mexican government. Ito ay fundamental rule ng international relations. Ito ang nagpapanatili ng trust at cooperation sa pagitan ng mga bansa. Pero ngayong lumalabag ang US dito, ano ang mensahe na ipinapadala nila? Simple lang. We don't care about your rules anymore. We will do what we need to do to protect American interests. At ito ay nakakatakot dahil kung ganito ang patakaran,
Ano ang pumipigil sa ibang bansa na gawin din ang pareho? Kung ang US ay pwedeng pumasok sa Mexican consulate, bakit hindi pwedeng pumasok ang China sa US consulate sa Beijing? Bakit hindi pwedeng pumasok ang Russia sa US Embassy sa Moscow? Ito ang slippery slope na tinatahak natin ngayon. At dito pumapasok ang malaking tanong. Ano ang impact nito sa Pilipinas? Baka iniisip ninyo, malayo naman tayo sa Mexico at US border issues. Pero mali yan. Tayo ay direktang affected ng lahat ng shifts sa global order. Una, ang Pilipinas ay may milyon-milyong overseas Filipino workers sa buong mundo kasama ang United States. Kung ang US ay willing nang lumalabag sa diplomatic norms para lang sa immigration enforcement, paano natin masasabi na safe ang ating mga kababayan doon? Pangalawa, tayo ay ally ng United States sa West Philippine Sea issue. Umaasa tayo sa kanilang commitment sa international law, sa UNCLOS, sa arbitral ruling na nanalo tayo laban sa China. Pero kung ang US mismo ay lumalabag na sa Vienna Convention, paano tayo magtitiwala na ipaglalaban nila ang international law pagdating sa ating maritime rights? Ito ay isang contradiction na hindi natin pwedeng baliwalain. Tingnan natin pa ang broader geopolitical context. Ang mundo ngayon ay divided na sa dalawang major camps, ang US-led liberal order at ang China-Russia authoritarian bloc. Ang liberal order ay supposedly based on rules, treaties, international institutions. Yan ang narrative ng US at ng kanyang allies, na tayo ay rule-based, na tayo ay respectful ng sovereignty, na tayo ay democratic. Pero ang nangyari sa Mexico Consulate ay nagpakita na ang US ay willing nang i-bend o i-break ang rules kapag convenient. At ito ay ammunition para sa China at Russia. Sila ngayon ay pwede nang magsabi, tingnan ninyo ang hypocrisy ng US. Sila mismo ay lumalabag sa Vienna Convention, pero tayo ay laging sinisisi nila sa violations ng international law. Ito ay weakening ng moral high ground ng US. Ito ay eroding ng credibility ng liberal order na matagal ng foundation ng global peace and stability. At may isa pang dimension dito na kailangan nating pag-isipan, ang rise ng nationalism at ang decline ng multilateralism. Ang Vienna Convention, ang UN, ang WTO, ang ICC, lahat ng international institutions na ito ay products ng post-World War II order. Ang idea ay simple. Ang mga bansa ay mag-cooperate, mag-follow ng rules, mag-respect ng sovereignty ng isa't isa para hindi na maulit ang world wars. Pero ngayong dekada, lumalaki ang dissatisfaction sa multilateralism. Ang US, sa ilalim ni Trump, ay nag-withdraw sa WHO, nag-withdraw sa Paris Climate Agreement, nag-threaten na mag-withdraw sa NATO. Ang message ay clear. We don't need international institutions. We can go it alone. At ang raid sa Mexico Consulate ay extension lang ng mindset na yan. Pero ang danger dito ay ang unraveling ng global cooperation. Kung wala ng trust, kung wala ng respect sa treaties, paano tayo magsosolve ng global problems like pandemics, climate change, nuclear proliferation? Ito ay hindi lang issue ng US at Mexico. Ito ay issue ng entire humanity. Pero bumalik tayo sa immediate consequences. Ang Mexico ay galit na galit. Ang kanilang president ay nag-threaten ng diplomatic retaliation. Pwede nilang i-expel ang US diplomats sa Mexico City. Pwede nilang i-cancel ang cooperation sa border security, sa drug war. At yan ay magiging problema para sa US dahil ang Mexico ay critical partner nila sa immigration control at counter-narcotics operations. Kung magsasarahan ng doors ang dalawang bansa, mas lalala lang ang border crisis. Mas dadami ang illegal crossings. Mas lalaki ang power ng drug cartels. At sa huli, ang ordinary citizens, both American and Mexican, ang magdurusa. Ito ay classic example ng how short-term aggressive actions can lead to long-term strategic disasters. At sa Pilipinas, dapat tayong mag-prepare. Dapat tayong mag-analyze ng lessons dito. Una, ang international law ay fragile.
Hindi ito automatic na i-enforce. Kailangan ng political will, ng collective action ng international community. Pangalawa, ang alliances ay complicated. Ang US ay pwedeng maging ally natin sa isang issue pero adversary sa iba. Kailangan nating mag-develop ng independent foreign policy na hindi totally dependent sa isang superpower. Pangatlo, ang nationalism ay tumataas sa buong mundo. Ang leaders ngayon ay mas concerned sa domestic politics kaysa sa international cooperation. At yan ay creating a more dangerous, unpredictable world order. Tayo bilang maliit na bansa, kailangan nating mag-navigate ng matalino sa gitna ng chaos na ito.